Isipin mo ang isang B-52 bomber na lumilipad at sa loob ng 70 minuto bumabagsak ang mga bomba sa mga nuclear ng China. Winawasak ang mga ito sa isang iglap. Alis tayo sa Afghanistan ng may lakas at dignidad pero pananatiliin natin ang Bagram, isa sa pinakamalaking airbase. Basta na lang natin ito ibinigay sa kanila. Parang Hollywood na pelikula, di ba? Pero yan ang pananakot na gustong gawin ni Trump. Mga minamahal kong kababayan, Sa mga taga-Afghanistan, Sa mga Muslim sa Afghanistan, tinitiyak namin sa inyo na kami ay hindi makikipagkasundo. lalayo kahit sa Injavao. Kalimutan ang mga nuclear. Kahit ang mahahalagang industriya ng China at Rusya ay laging nababalot ng takot. Parang totoong buhay na mission impossible ito. Isang misyon na sobrang mapanganib na kapag nagtagumpay, maaaring baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Asya magpakailanman. Setyembre 18, 2025 sa London, nagsalita si Pangulong Donald Trump sa press conference. Sinusubukan naming mabawi ang Bagram Air Base. At kung hindi ito ibibigay ng Afghanistan, may masamang mangyayari. Agad nakakuha ng international na atensyon ang pahayag na ito. At mabilis namang tumugon ang Afghanistan. Ayon kay Foreign Minister Amir Khan Muttaqi, ni isang pulgada ng aming lupa ay hindi ibibigay sa mga Amerikano. Malinaw ang paninindigan na walang negosasyon or kompromiso, parang pananakot mula sa bansang patay na. Maliban na lang at iba ang pananaw ng kasaysayan. Gumugol ang United States ng 20 taon at mahigit 23 trilyon sa Afghanistan. Pero umalis din na muling nasa kapangyarihan ang Taliban. Tinawag itong libingan ng mga imperyo dahil may dahilan. Pero ngayon, iba ang plano. 3 estratehiya ito para halos siguradong magtagumpay. Isang bagay na dapat makarating sa mas maraming tao dahil hindi sinusuportahan ng YouTube ang mga video na tumatalakay sa mga paksa tungkol sa digmaan. Pero maaari mo kaming matulungan na lumaban sa pamamagitan ng pag-click sa like button. Salamat. Gagawin ng United States ang lahat para mabawi ang Bagram dahil hindi lang ito base kundi obra maestra sa lahat ng aspeto. Ang Bagram Air Base ay matatagpuan sa lalawigan ng Parduan sa Afghanistan, mga 37 milya hilaga ng Kabul, na napapalibutan ng matatayog na tuktok ng Hindu Kush Mountains. Noong kasagsagan, umaabot sa 24 na kilometro kwadrado ang sakop ng base. Humigit kumulang 73 milya kwadrado ito, kaya isa sa pinakamalaki at pinakamatibay na base militar sa mundo. Pero hindi ito ang pinakakinatatakutan ng China. Sa gitna ng base ay mayroong 2 runway na kayang tumanggap ng pinakamalalaking eroplano na nagawa. Ang bagong runway ay 3,600 at 2 metro 2,000 talampakan mas mahaba at 11 pulgada mas makapal kaysa dati. Binibigyan ito ng lakas para kayanin kahit ang pinakamalalaking eroplano tulad ng C-5 Galaxy, C-17 Globemaster, B-52 bomber, B-2 bomber o Boeing 700 at 47. Ang pangalawang runway ay nagsisiguro na magpapatuloy ang mga flight kahit may maintenance. Bawat bahagi ng mga runway na ito ay dinisenyo para kayanin ang tuloy-tuloy at mabigat na paggamit. Pinalalakas ng Bagram ang military aviation at nagbibigay sa United States ng pribilehiyong posisyon sa sensitibong hangganan ng China. Tandaan, wala nang ibang base militar ng Amerika na ganito kalapit. 72 kilometro o 57 milya lang mula Xinjiang. Isang oras na lipad, katabi na nito ang mahahalagang nuclear at missile sites ng Beijing. Noong 2025, nang kumalat ang balitang babawiin ng Washington ang Bagram, matindi ang reaksyon ng China. Nagpaalala ang Beijing na ang kinabukasan ng Afghanistan ay dapat desisyon ng mamamayan nito at nagbabalalaban laban sa mga hakbang na magdudulot ng alitan. Binigyang diin ng mga opisyal ang paggalang sa soberanya ng Afghanistan at nagpaabot ng pag-aalala sa operasyon ng United States malapit sa nuklear na pasilidad ng Xinjiang. Suportado ng Rusya, Iran at Pakistan, tinawag ng China ang hakbang na ito na banta sa regional na kapayapaan at nangakong hindi papayagan ang bagong presensya ng Amerika sa kanlurang hangganan nito dahil ang Xinjiang din ang lugar ng mga sistema ng paglulunsad ng Dongfeng. 21 at Dongfeng. 26 ito ang dahilan ng reaksyon. Ang mga carrier killer at Guam killer ay ginawa para hadlangan ang Amerika. Makikita lahat iyon mula sa Bagram. Ang target ng Beijing na dating di maabot ay magiging abot kamay na. Ang Dongfeng, 21 ay kayang maglakbay ng mahigit 1,500 kilometro.
Iyan ay mga 900 at 30 milya at ang Dongfeng 26 ay halos 4,000 kilometro, mga 2,500 milya. Pareho silang nakapuesto sa buong Xinjiang, sa ilalim ng mga patong-patong na lagusan at mga silo na nakabaon sa disyerto. Dito itinatago ng China ang bahagi ng kanilang nuclear backbone, posibleng pati na rin ang mga unang Dongfeng 41 intercontinental ballistic missile. Kinakatakutan ito ng China, hindi lang dahil sa laman nito ngayon, kundi pati sa plano nilang itago pa roon. Sa ngayon, may 600 nuclear warheads ang China at planong gawing 1,000 sa mga susunod na taon. Ang Xinjiang ay paibasagang papel sa pagpapalawak na ito. Nagbibigay ito ng espasyo para magtayo ng maraming silos at mobile missile sites. Kaya mapapalakas at lalong mapapaligtas ng China ang kanilang nuclear arsenal. Malaking banta ito sa estratehiya ng Estados Unidos. Ang Dongfeng, 26 na missile na may 4,000 kilometrong saklaw ay kayang abutin ang mga base o puwersang militar ng United States at mga kaalyado nito tulad ng Guam, South Korea at Japan. Halos walang babala. Pero alam na alam ng China ang banta na ito. Pwedeng itago ang mga missile, pero ang mga mahalagang industriya ay hindi maitago. Ang Xinjiang ay lihim na gulugod ng China para sa militar at mahahalagang industriya. Makikita sa satellite imagery ang daan-daang bagong construction sites tulad ng Hami at Yumin silo fields na maaaring may mahigit 100 bagong intercontinental ballistic missile. Mas malaking banta na ang Xinjiang ay sentro ng critical na mineral at paggawa ng gamit militar. Ang lithium, beryllium, titanium, magnesium at solar-grade polysilicon mula rito ay ginagamit ng military at industriya ng China, kabilang ang sandatang nuklear. Dahil sa mga pasilidad gaya ng Milan Air Base, Lapat Nur, at 360 higit PLA military installations, ang Xinjiang ang pinakamilitarisadong rehiyon sa kanlurang China. Pero mula sa Bagram, hindi ito nakatago. Nagbibigay ang base sa United States ng direktang pagmamanman gamit ang drone, signal interception, at high-altitude surveillance sa bawat launch field, storage site, at radar sweep mula kanlurang China. Kaya ng mga runway sa Bagram ang malalaking eroplano. B-52 B-1B at long-range bomber na may JASMER precision cruise missiles. Kaya nilang tamaan ang mga sentro ng misil ng China sa ilang oras kung utusan. Ang ATACMS at iba pang land-based system ay kayang tamaan ang command bunker o logistic node nang hindi na pumapasok sa loob ng China. Sa madaling salita, ang Bagram ay hindi lang basta malapit. Ito ay nakapwesto na parang isang panistis na nakatutok sa puso ng kanlurang missile at militar na network ng China. Parang interesante pakinggan lahat, pero hindi naman talaga. Mahihirapan ang United States na makuha ang base na ito. O dapat kong sabihin, mabawi ito muli. Pagkatapos ng Setyembre 11, 2001 na pag-atake, biglang nagbago ang mundo. Halos 3,000 Amerikano ang namatay sa koordinadong pag-atake ng Al-Qaeda sa pamumuno ni Osama Bin Laden. Nadiskubre ng United States na nasa Afghanistan ang network, kung saan pinayagan ng Taliban si Bin Laden at ang mga mandirigma niyang mag-ensayo, magplano, at kumilos ng malaya. Hiniling ng Washington sa Taliban na isuko siya. Ngunit imbes ay inalok ng Taliban na ilipat siya sa ikatlong bansa para litisin. Ngunit tinanggihan ito ng United States. Ang pagtanggi ang naging mitya. Noong Oktubre 7, 2000 at inilunsad ng Amerika, suportado ng United Kingdom, ang Operation Enduring Freedom para wasakin ang Al-Qaeda at pabagsakin ang Taliban. Ito ang simula ng 20 taong digmaan na magbabago sa Afghanistan at magtatakda ng isang panahon ng patakarang panlabas ng United States. Ilang sandali matapos magsimula ang pag-atake, sinakop ng United States Forces ang lumang Soviet na paliparan sa hilaga ng Kabul, ang Bagram Air Base. Itinatag ang base noong 1950 at 50-S at mula Bagram, ginamit ito ng United States para kontrolin ang digmaan. Doon nagsimula ang airstrike at special operations para suportahan ang Northern Alliances na paalisin ang Taliban sa Kabul, Kandahar at Torobora. Libu-libong bombing runs, drone missions at close air support sorties ang inilunsad mula sa mga runway nito. Hindi lang ito base, naging lifeline rin ito ng Amerika. Ang base ay hindi lang para sa labanan, kundi naging pangunahing lifeline ng digmaan. Laging dumadaan ang tropa sa airstrip
Araw-araw dumarating ang suplay at gasolina. At Medvac chopper ang nagdadala ng sugatan pauwi. Tumulong ang ospital ng Bagram sa maraming Amerikanong at Afghan na hindi nakabalik sa harapan. Dito rin naganap ang United States Intelligence Operations. Sa mga binabantayang compound, nagsagawa ang CIA at Joint Special Operations Command ng lihim na programa at interogasyon. Ang Bagram Detention Center ay sumikat dahil sa mga issue ng paglabag sa karapatang pantao, torture, walang hanggang pagkakakulong, at kaugnayan sa digmaan laban sa terorismo na kalaunan ay kukwestiyonin ng mundo. Naging sentro ang base sa mabilisang pagpapadala ng tropang Amerikano at koalisyon sa mga operasyon laban sa rebelde sa Helmand Kandahar at Hilagang Silangan. Ito ay naging sentro ng mga misyon ng pinagsamang Special Operations Command na tumutugis sa mga mahahalagang target, at dito rin kinokoordina ang galaw ng mga tropa ng NATO at mga kaalyado sa pamamagitan ng International Security Assistance Force or International Security Assistance Force. Ganito kabaliw ang Bagram City. Nasabi ko bang lungsod? Literal na ganoon talaga. May ospital dito na may 50 kama operating room at trauma bay na handang tumanggap ng malulubhang sugat anumang oras. Pabahay para sa higit 40,000 katao, kabilang ang barracks, dormitoryo, kainan, recreation center at restaurant. Malaki ang imbakan ng gasolina at bala, na may kapasidad na 57 milyong galon ng gasolina kada buwan at mga pasilidad na nagpapababa ng pangangailangan sa gasolina. Pinapahintulutan ng convoy, maintenance workshop, at engineering facilities ang base na mag-ayos at magpalawak ng walang tulong mula sa labas. Sa estratehikong pananaw, kayang mag-operate ang Bagram mag-isa. Ang 30 megawatt na planta ng kuryente, sistema ng tubig, imbornal, at advanced na drainage network ay nagpapatuloy ng operasyon kahit sa mahirap na kondisyon. Mahigpit ang seguridad, matitibay ang perimeter, may pasilidad sa detensyon, at handang emergency response team. Napakalaki ng gastos sa tao at pananalapi. Mahigit 2,456 United States military personnel ang namatay sa Afghanistan, karamihan sa pag-atake sa Bagram, at 200 at 7,700 at 70 ang nasugatan. Daan-daang libong sibilyan ang namatay, karamihan dahil sa airstrike at drone attack mula sa base, pati na ang mga aksidenteng pag-atake sa convoy at baryo. Madalas atakihin ng rocket at mortar ng Taliban ang Bagram, na nagdudulot ng pagkamatay ng Amerikano at kontratista. Gumastos ang United States ng $100 at 57 bilyon sa operasyong militar at 130 bilyon sa rekonstruksyon at makataong tulong. Mahigit 23 trilyon ang total, kasama ang pangmatagalang pangangalaga at interes. Nakita rin ng Bagram ang madilim na bahagi ng operasyon at ilang kontrobersyal na insidente. Nagresulta ang high-profile na drone strike sa pagkamatay ng sibilyan, pati sa mga kasal at libing. Nagbunyag ang mga ulat ng malulupit na interogasyon sa Bagram, na nagdulot ng international at lokal na batikos. Paminsan-minsan, nakakapasok sa base ang mga atake mula sa kampo ng puwersang Afghan o simpatya ng Taliban, na nagdulot ng pagkasawi ng tropang Amerikano. Habang tumatagal ang digmaan, muling nabuo ang Taliban at unti-unting nawala ang pasensya ng Amerika. Trilyon-trilyon ang nagastos, libo-libo ang namatay, at ang pamahalaang Afghan na itinayo sa tulong ng Amerika ay gumuho dahil sa korupsyon at pagkakawatak-watak. Sa pagitan ng 2018 at 2020, nagsimulang maghanap ng paraan ng Washington para makaalis. Ang mga usapang pangkapayapaan sa Doha ay nagresulta sa isang kasunduan sa Taliban na nangangakong magwi-withdraw, kapalit ng mga pangakong seguridad sa hinaharap. Malapit nang magbago ang mundo. Noong 2021, nagpasya si Pangulong Biden na tuluyang alisin ang United States sa Afghanistan. Noong Hulyo 2, 2021, lumikas ang mga tropang Amerikano mula Bagram sa gabi nang hindi sinabihan ang mga kasamahang Afghan. Sa umaga, tahimik ang bus na simbolo ng 20 taon ng digmaan. Pagkalipas ng ilang linggo, pumasok ang Taliban dito ng walang laban. Bumagsak ang Kabul, makalipas lamang ang ilang sandali na nagwakas sa pinakamahabang digmaan ng Amerika sa gitna ng kaguluhan. Sa huli, naging higit pa sa isang base ang Bagram. Ito ang naging mukha ng Amerika sa Afghanistan. Lakas, pagkakamali, at mabigat na responsibilidad. Sa mga paliparan, naganap ang digmaan at may namatay.
Pagkaalis ng United States, ang katahimikan ay hindi lang simpleng tunog ng paglisan. Ito ang pagtatapos ng 20 taong kabanata na puno ng dugo, sakripisyo, at mabigat na halaga ng digmaang di natapos. Pagkalipas ng 4 na taon, may nagbago. Nang bumalik sa kapangyarihan si Trump, may napagtanto siya. Dapat mabawi ng United States ang espasyo, kahit legal o hindi. Ibig bang sabihin nito ay muling pagpasok sa mas malaking libingan ng mga imperyo? Matapos mawalan ng libo-libong sundalo at gumastos ng trilyong dolyar? Oo, pero hindi tulad ng ginawa ng United States noon. May dalawang opsyon ang United States. Una, makuha lahat ng walang dugo. Ang pangalawang opsyon ay maaaring magdulot ng pagdanak ng dugo. Pwedeng kunin ng United States ang Bagram sa tulong ng militar. Maaaring isipin ng iba na umalis ang United States sa Afghanistan dahil hindi nila natalo ang Taliban, tulad ng naaalala ng marami. Nangyari ang pag-alis matapos ang mga taong pagtatangkang buuin ang demokratikong estado ng Afghanistan. Kaya naging magulo ang trabaho ng United States Forces. Pinapanatili nito ang demokrasya sa Afghanistan. Kasama dito ang nation building, pagsasanay ng pulis, pagpapatakbo ng eleksyon, hindi lang pakikipaglaban. Kung kailangan lang ng United States military sakupin at kontrolin ang airbase, mas madali nila itong magagawa. Halimbawa, noong 2001 mabilis na kumilos ang mga tropa ng United States para siguraduhin ang mga paliparan sa paligid ng Kabul at nagawa nila ito ng napakadali. Ngayon, 10 beses na mas mahirap dahil malalim nang nakabaon ang dragon sa Afghanistan. Sa mga nakaraang taon, nagtayo sila ng malapit na ugnayan sa China na tinitingnang mahalaga ang Afghanistan sa estratehiya at likas na yaman. Nagbigay ang China sa Taliban ng tulong ekonomiya, drone, at ibang gamit militar. Gamit ang mga ito, maaaring atakihin ng Taliban ang mga ruta ng supply, guluhin ang komunikasyon ng United States, at gamitin ang mga drone para gambalain ang mga eroplano sa base. Alam din nila ng mabuti ang lugar at kaya nilang magtayo ng mga ambush, maglagay ng mga bomba sa gilid ng kalsada, at magsagawa ng hit and run ng mga atake para gawing mas magastos para sa pwersa ng United States. Lalaban din ang Taliban sa mga paraang magpapahirap sa paghawak ng bus. Maaaring magbigay ang China ng intelihensya, pera, at suportang politikal sa Taliban para mas epektibong magplano ng atake at hadlangan ang international na pag-apruba sa presensya ng militar ng United States. Ibig sabihin, hindi pa agad makokontrol muli ang Bagram. Aasahan ito sa maingat na pagpaplano, matalinong paggamit ng impluensya at tiyaga sa pagharap sa masalimuot na politikal na kalagayan ng Afghanistan. Dito papasok ang unang opsyon. Walang dugo o buhay na masasayang, puro estratehiya lang na parang chess. Maaaring makipag-usap ng direkta ang mga Amerikanong sugo sa mga pinuno ng Taliban na nag-aalok sa kanila ng mga bagay na gusto nila, tulad ng kooperasyon sa kontraterorismo o mga konsesyon sa ekonomiya kapalit ng limitadong o pinagsamang paggamit ng paliparan. Ang pangalawang paraan ay nakabatay sa estratehikong leverage. Maaaring mag-alok ang Washington ng mga insentibo para sa tuloy-tuloy na makataong tulong, pondo para sa kaunlaran, o diplomatikong suporta upang gawing mahalaga sa politika ang pag-access. Simple lang ang paraan, diplomasya at negosasyon. Pero ayon sa mga eksperto, may mas magandang opsyon ang United States sa katunayan. Ang pinakamagagandang opsyon, magagamit din nila ang pera at pagkilala bilang mga kasangkapan. Nasa United States pa rin ang malaking bahagi ng foreign reserves ng Afghanistan. 7 bilyon sa New York Fed mula sa halos 75 bilyon lahat-lahat. Ang pagpapalaya ng ilan sa perang ito, pagbibigay ng isang beses na bayad o taunang padala, ay maaaring maging malakas na insentibo para makipagtulungan ang Taliban. Literal na pera nila ito na pwedeng ibalik ng United States. Kaya hindi nila kailangang gumastos mula sa sarili nilang bulsa. Hindi pa kinikilala ng United States ang gobyerno ng Taliban sa diplomasya. Ang pagbibigay ng pagkilala o kahit mas formal na ugnayang diplomatiko ay maaring maging bahagi ng kasunduan para makakuha ng limitadong o pinagsasaluhang access sa Bagram Air Base. Sa pagsasama ng pagpapalaya ng pondo, pagbibigay ng bayad, tulong sa kaunlaran, at pagluwag ng diplomatikong restriksyon, maaaring hikayatin ng United States ang Taliban na pahintulutan ang access sa Bagram. Nililimitahan ang opsyon na higpitan pa kung mabigo ang usapan. Kaya, ang tatlong lihim na estratehiya na maaaring gamitin ng United States ay: una, pera; pangalawa, pagkilala; at pangatlo, dahas. Kung hindi gumana ang unang dalawang opsyon, alam ng United States gamitin ang ikatlo. Napatunayan na nila ito dati. Ang Diego Garcia ay nasa gitna ng Indian Ocean at nabuo sa pamamagitan ng paglilipat ng mga tao at pagbabago ng mga mapa. Ihinwalay ng Britanya ang Chagos Islands mula sa Mauritius bago ang kalayaan. Nilikha ang British Indian Ocean Territory at nilinis ang mga isla upang bigyang daan ang isang base militar.
Libu-libong Tiyagosyan ang sapilitang inalis upang makapagpatayo ng mga runway at pantalan. Hanggang ngayon, estratehikong lugar pa rin ang isla at tuloy ang legal na laban. Patuloy na iginigiit ng Mauritius ang soberanya, ngunit dahil sa kasunduan noong 2024 sa United Kingdom, pahihintulutan pa rin ang United States at United Kingdom na manatili roon ng ilang dekada. Ipinapakita ng Guantanamo Bay sa Cuba ang isa pang paraan. Matapos ang digmaang Espanyol-Amerikano, pinilit ng United States ang Cuba na tumanggap ng base sa ilalim ng Platt Amendment bilang kondisyon ng kalayaan nila. Sa madaling salita, walang base o kalayaan sa Cuba. Ang upa ay panghabang buhay kapalit ng maliit na bayad taon-taon, simula 1,900 at 59 hindi na ini-encash ng Cuba ang tseke at ilegal nilang tinuturing ang okupasyon. Kahit ganito, kontrolado pa rin ng United States ang lugar ng mahigit 1 siglo. Sa Iraq, nagbago ang estratehiya matapos ang pananakop. Pagkatapos mapatalsik si Saddam Hussein noong 2000 at tatlong nagtayo ang United States ng malalaking base gaya ng Victory Base Complex, Camp Liberty at Bilad Air Base. Nang hilingin ng Iraq ang pag-alis ng United States, sinabi ng Amerika sa Baghdad na sila ang nagbayad sa pagtatayo ng mga base na tila inaangkin nila ito. Ikaw ang nagtayo, ikaw ang bumili. Ang pinagsamang presensyang militar at negosasyon ang nagpapatibay ng impluwensya ng United States sa okupasyon. Ganito pinapatakbo ng United States ang mga base nila sa ibang bansa. Mayroon itong iba't ibang estratehiya. Minsan ay banayad, minsan ay mapilit, at minsan ay lantaran ang paggamit ng puwersa. Ang mga makasaysayang pangyayaring ito ay hindi lang basta kasaysayan. Parang listahan ito ng mga taktikang pwedeng gamitin ng Washington kapag kailangan nilang bawiin ang access sa Bagram. Ang posibilidad na makontrol ng United States ang Bagram ay nagpagalit sa China, pero may isa pang bansang nainis dito. Iyon ay ang Rusya. Ang Bagram ay bahagi ng impluwensya ng Rusya sa simula ng Gitnang Asya, kung saan humihina ang kontrol ng Moscow. Malapit ito sa kabisera ng Tajikistan, Dushanbe, at sa Kazakhstan, Uzbekistan, at Kyrgyzstan. Mas malapit din ito sa timog hangganan ang Rusya kaysa alinmang United States base. Direktang natatanaw ng Amerika mula rito ang rehiyong mahalaga sa seguridad ng Moscow. Dating bahagi ng Unyong Soviet ang mga bansang ito sa Gitnang Asya at matagal na konektado sa Rusya. Sinusubukan pa rin ng Moscow magkaroon ng impluwensya sa kalakalan, enerhiya, at kasunduang militar. Pero hindi matatag ang rehiyong ito. Mahahaba't makikitid ang hangganan. Mahirap bantayan ang lupa at pabago-bago ang lokal na politika. Di tulad ng mahigpit na binabantayang kanlurang hangganan ng Russia laban sa NATO, ang timog na bahagi ay bukas at lantad, kaya ito mahalaga. Mula Bagram, tahimik na mababantayan. At madaling maabot ng United States ang mahahalagang himpilan ng Russia kung kailangan. Kayang subaybayan ng mga sensor, surveillance flights, at listening post ang kilos ng tropa sa paligid ng 200 at unang military base ng Russia, Tajikistan at operasyon mula sa Kant, Kyrgyzstan, habang ang mahahabang runway at suporta ng mga tanker ay nagpapahintulot sa mga strike aircraft at cruise missile na umabot pa sa mas malalayong target. Sa loob ng ilang oras, kayang banta ng mga fighter o long-range bomber mula Bagram ang missile garrison ng Russia at command complex sa bundok Kosvinsky. Bukod sa strategic missile field, nagagamit ang Bagram para umatake o gambalain ang mga mahalagang industriya ng digmaan at energy choke points tulad ng tanke factories, engineering plants, sentro ng eroplano at drone sa Volga, pati planta ng gas at export pipelines sa Ordenburg. Mula sa paliparang ito, kayang makita ng Estados Unidos ang mga kaganapan, hubugin ang labanan, at maglagay ng presyon sa mga himpilan ng militar at industriya ng Russia na abot ng kanilang operasyon. Natatakot ang Russia at China na malagay sa panganib ang kanilang enerhiya. Direkta para sa Russia, hindi direkta para sa China. Sa kabila ng hangganan dumadaan ang China-Pakistan Economic Corridor, gulugod ng Belt and Road Plan ng Beijing. Dumaan sa teritoryong iyon ang mga highway, pipeline, at railways wilayah pasam mula Godar Port papuntang Xinjiang. Direktang makakapanood ang United States mula Bagram at pwedeng tahimik pumasok ang covert team, special forces, at CIA units para manggulo o mangalap ng impormasyon. Ang pagsara ng Gwadar ay direktang tatama sa enerhiya ng China. Mahigit 80% ng inaangkat na langis ng China ay dumadaan sa Strait of Malacca, isang makitid na
Daanang binabantayan ng United States Navy at madaling maantala. Tinatawag na Malacca Dilemma ang sitwasyong ito ng China. Ang HODAR, na bahagi ng China-Pakistan Economic Corridor, ay nagbibigay sa Beijing ng alternatibong daanan para mas mabilis at ligtas na makapasok ang langis sa kanlurang China, lampas sa Malacca. Kung ang Gwadar ay maharangan sa tulong ng Bagram, mapipilitan ang China na bumalik sa lantad na ruta ng Malacca. Ang abala roon ay maaaring magdulot ng kakulangan sa enerhiya, paghinto ng ekonomiya, at panganib sa kahandaan ng militar ng China. Iyan ang dahilan kung bakit ang Gwadar ay higit pa sa isang daungan. Isa itong estratehikong lifeline, isang safety valve na inaasahan ng China para mapanatiling dumadaloy ang enerhiya at tuloy-tuloy ang paglago nito. Binabantayan din ng Bagram ang Western Theater Command ng PLA na namamahala sa Tibet, Xinjiang at mga hangganan ng China sa India at Gitnang Asya. Mula sa base na ito, kayang makuha ng United States ang mga usapan ng militar ng China. Subaybayan ang mga pagsubok ng misil at tukuyin ang mga galaw ng mga unit ng rocket at air defense sa buong rehiyon. Sa klaw ng radar na ito, pati ang elektronikong network at radar field ng PLA. Kahit sumiklab ang krisis sa Taiwan, mainam na pangalawang front ang Bagram. Habang abala ang China, sa silangan ng Strait, nagagamit ng United States ang Bagram para umatake sa kanluran. Kaya napipilitang hatiin ng Beijing ang depensa nila. Pwedeng umatake ang mga bomber, jammer at espesyal na unit sa mga pangunahing linya ng lohistika, imbakan ng gasolina at base ng misil. Kaya lumalawak ang saklaw ng PLA mula baybayin hanggang disyerto. Bakit naghahanda ang United States sa susunod na digmaan? Dahil sa mga banta at kilos ng China laban sa Taiwan, halos araw-araw. Sa nakaraang taon, ginawang frontline ng mga eroplanong pandigma ng China ang kalangitan ng Taiwan. Higit 50 sasakyang panghimpapawid kabilang ang mga bomber at electronic warfare planes ang sabay-sabay tumatawid sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Bawat misyon ay nagsasagawa ng simulation ng blockade o pananakop. Kaya laging alerto ang Air Force ng Taiwan at halos araw-araw nasa ere ang mga piloto nito. Hindi lang simpleng ehersisyo ito, kundi totoong pagsasanay, kasing sinsin ng paghahanda ng China sa lupa. Ginagawang amphibious assault vessel ang mga sibilyang ferry para maghatid ng sundalo, sasakyan, at supply diretsyo sa baybayin ng Taiwan. Ipinapakita ng satellite images mula Fujian, pinakamalapit sa Taiwan, na nangyayari ito ngayon. Tahimik na ginagawang puwersang pananakop ng China ang kanilang sibilyang fleet na handang kumilos kapag inutusan. Sa likod ng mga kable at screen, tuloy ang digmaan ng Beijing. Tinututok ng cyber unit ang mga sistema ng gobyerno at infrastruktura ng Taiwan para pahinain ang command network bago pa sila makapagpaputok ng misil. Kasabay nito, binabaha ng disinformasyon ang social media. May patong pa sa ulo ng mga opisyal ng Taiwan na layong maghasik ng pagkakabaha-bahagi at pahinain ang morale mula sa loob palabas. Hindi lang sa digital na larangan nagtatapos ang estratehiya ng China. Ini-isolate din nito ang Taiwan sa diplomatikong at ekonomikong paraan. Pinipilit ang mga bansa na putulin ang formal na ugnayan at ginagawang sandata ang kalakalan. Noong 2025, ipinagbawal ng Beijing ang pag-aangkat ng pinya at hipon mula Taiwan na nagpapahiwatig na ang ekonomiya ay kasing talim ng misail. Samantala, ang hukbong bayan ng pagpapalaya ay nagsasagawa ng malalaking naval at missile drills sa Taiwan Strait. Pinalilibutan ang isla. Unahin sa papel bago aktwal. Bawat ehersisyo tumitibay. Madalas itong itinatakda kasabay ng eleksyon o mahahalagang kaganapan sa Taiwan para dagdagan ang presyon. Sa inaugurasyon ng Pangulo ng Taiwan noong 2024, pinalibutan ng mga barko ng PLA at unit ng misail ang isla bilang malawakang pagsasanay sa posibleng pananakop. Ipinapakita nito na hindi naghihintay ng tamang pagkakataon ang China, bagkus ay unti-unti nila itong nililikha. Tinitiyak nila na pagdating ng araw, pagod na, nakahiwalay, at napapaligiran na ang Taiwan. At hindi lang ito tungkol sa Taiwan. Mahalaga ring maghanda ang United States laban sa Rusya dahil sa ginawa nito sa Ukraine. Tingnan natin kung paano napatunayan ng Rusya na ito ang pinakamalaking banta sa Amerika. Habang tahimik na inuukil-kil ng Beijing ang Taiwan, mas malaki at marahas na unos ang tumatama sa Europa. Inilunsad ng Rusya ang malawakang pananakop nito sa Ukraine noong Pebrero 24, 2022 umatake mula sa lahat ng direksyon, hilaga sa pamamagitan ng Belarus, silangan mula sa Donbas, at timog sa pamamagitan ng Crimea. Sa loob ng ilang oras, binomba ng misil at air raid ang Kyiv, Kharkiv at Mariupol.
Hudyat ng pinakamalaking digmaan sa Europa mula ikalawang digmaang pandaigdig. Simula noon, naging lifeline ng Ukraine ang Estados Unidos. Karamihan ng suporta ay mabilisang kinuha mula sa United States stockpiles, Ukraine Security Assistance Initiative, at foreign military financing. Kasama sa tulong ang High Mobility Artillery Rocket System, Patriot at NASAMS Air Defense, Javelin at Stinger missiles, Bradley Infantry Fighting Vehicles, M1 Abrams tanks drone, radar at precision-guided munitions. Habang humahaba ang digmaan, ang mabilisang tulong ay naging mga pangmatagalang kontrata sa depensa at tuloy-tuloy na pondo para sa pamahalaan, militar at enerhiya ng Ukraine. Pinalakas ng United States ang koordinasyon ng depensa ng Ukraine sa pamamagitan ng intelihensya, komunikasyon sa labanan, at makabagong pagsasanay ng sundalo. Kasabay ng mga sandata, nanguna ang Amerika sa pagbibigay ng tulong ekonomiya at makatao. Bilyong pondo ang inilaan para palakasin ang energy grid ng Ukraine, itayo muli ang mga ospital, magbigay ng pagkain, gamot, at suportahan ang mga refugees sa Europa. Kahit malaki ang suporta, kontrolado pa rin ng Russia ang 19% ng Ukraine noong Oktubre 2025. Kontrolado nito ang karamihan ng Luhansk, Donetsk, malaking bahagi ng Zaporizhia, Kherson, at buong Crimea. Lubhang sira na ang infrastruktura ng Ukraine dahil sa paulit-ulit na tama sa mga planta ng kuryente, grid at sistema ng tubig. Nagkaroon ng sunod-sunod na brownout at kakulangan. Binomba ang mga kalsada, riles at tulay sa Donbas at Timog para hadlangan ang galaw at tulong. Wasak ang mga paaralan at ospital sa mga bayan sa harapan. Mula Pebrero 2022 hanggang Oktubre 2025, matindi ang pinsala sa mga sibilyan sa Ukraine. Mahigit 12,600 at 50 na sibilyan ang napatay at higit 29,372 ang nasugatan simula nang magsimula ang labanan. Mahigit 36 na milyong tao ang napaalis sa bansa at 68 milyon ang naghahanap ng kanlungan sa ibang bansa. Ito ang pinakamalaking krisis ng refugee sa Europa mula ikalawang digmaang pandaigdig. Sa Obuka, Mariupol at Kherson, natuklasan ng investigador ang mass grave at ebidensya ng torture. Lumiit ng 1/4 ang ekonomiya ng Ukraine. Wasak o okupado ang mga pangunahing industriya nito tulad ng bakal, karbon, at pagmamanupaktura. Bumagsak ang agrikultura sa mga lugar na minahan o binomba. Bumagsak na rin ang serbisyong pangkalusugan at sistema ng edukasyon na nag-iwan ng malalalim na bakas ng kahirapan at trauma. Malaki pa rin ang pagkalugi ng Ukraine sa digmaan. Libu-libong tangke, artilleriya, at drone ang nasisira ng mas mabilis kaysa napapalitan ng mga kaalyado. Dahil sa teknolohiya, talino, at tapang ng kanluran, patuloy lumalaban ang bansa. Noong 2025, patuloy na umuusad ang Russia sa Donetsk gamit ang malawakang pagre-recruit at digmaang pag-ubos. Hindi napigilan ng parusa ang Moscow. Patuloy ang produksyon ng armas nito dahil sa pakikipagkalakalan sa China, Iran, Hilagang Korea, at Turkey. Ang nagsimula noong 2022 bilang isang mabilisang pananakop ay nauwi sa isang matagal at mabigat na labanan na muling binago ang mapa ng seguridad ng Europa. Lumalaban ang Ukraine para sa kaligtasan, suportado ng kanluran, habang kapit ang Rusya sa mga nasakop nitong teritoryo sa kabila ng pag-iwas ng mundo at malaking pagkalugi. Ang digmaan ay naging mabagsik na pagsubok ng katatagan na tila walang malinaw na wakas, at maaaring may papel ang Bagram sa pagpigil sa Rusya. Dahil hindi lang sa mga paliparan nagtatapos ang base, may mahigit 100 at 10 matitibay na aircraft revetments na may blast walls para protektahan ang fighter jet, bomber at transport plane mula sa pag-atake. Kayang maglaman ng maraming helicopter o fighter jet nang sabay-sabay ang 3 malalaking hangar. Mahigit 13 hektarya ng ramp space ay sapat para sa paradahan, maintenance at operasyon ng kargamento. Mula himpapawid hanggang lupa, ang Bagram ay ginawa para sa tuloy-tuloy na aktibidad at kahandaan, at napaka-advanced din ng command at control dito. May multi-level na pasilidad ang base para sa koordinasyon ng operasyon at real-time na intelihensya. Pinananatiling konektado ng satellite communication array ang base sa mundo. Ang control tower, gamit ang radar, ang namamahala sa eksaktong daloy ng mga flight, kayang mag-operate sa himpapawid, lupa, intelihensya, at lohistika ng sabay. Kaya naaabot ang buong Central Asia. Mahalaga ang Bagram dahil self-sufficient at laging handa sa aksyon. Para sa Estados Unidos, ang Bagram ay sentro ng kapangyarihan, estratehiya, at kahandaan.
lugar na pwedeng pagmamasdan, pagplanuhan at aksyonan ng United States kapag kailangan. Pinapayagan nitong mabilis kumilos ang United States nang may ganap na autonomiya sa rehiyong kadalasang pinabagal ng distansya at politika. Mula sa lokasyong ito, kayang kontrolin ng Washington ang mga nangyayari sa Afghanistan, Hilagang Pakistan, Silangang Iran, at mga estado sa gitnang Asya. Patuloy ding binabantayan ang mga galaw ng Russia, tamahilaga at impluensya ng China sa silangan. Habang limitado ang ibang United States base sa tiyak na gawain sa rehiyon, namumukod tangi ang Bagram bilang command post na may kakaibang abot, kalayaan at focus. Kung mabawi man ng United States ang base o hindi, tanging panahon ang makakaalam. Salamat sa panonood.